Yung mga boss, good morning. So, Mitsubishi Montero tayo ngayon. Ang ikakabit ko dito, steering wheel switch at clock spring o spiral cable. Okay? So, dito kasi, kinabitan ko siya ng head unit with 360 camera. Android stereo yun. So, naipaliwanag ko naman kay boss. Ito kasi meron siya nung steering switch pero ano siya, yung parang remote type. So naipaliwanag ko naman sa kanya na pwede rin natin kabitan yun ng steering switch na wire type naman. Una niyang binili yung switch. Kaya lang nung sinubukan namin, yung clock spring niya o spiral cable, hindi naman compatible doon sa mismong ikakabit namin na switch. So ipakita ko sa inyo. So dito, ito yung Mitsubishi Montero mga bossing. Yan, makita nyo. Tapos ito yung stock niya na steering switch. Dito sa kabila, wala. So, dito meron. Ito yung remote type. Ayan. Ito yung may battery. Okay? So, dito, ang unang binili ni Bossing dito ay yung steering switch. So, ito, may kasamang cable or wiring. Pakita ko lang sa inyo. Kunin ko lang. So, ito mga boss, nabaklas ko na or natanggal ko na dun sa mismong plastic. So, ito yung steering switch niya. Dito, ito yung sa right side. Meron siyang cancel, tapos itong mga to. Titestingin natin kung gagana ito. Ito kasing switch na ito ay para dun sa dashboard. Yan, okay. So, dito naman sa left side, asan yung left side? Ayan, ito. Ito naman yung controller nung para sa head unit. Ang head unit niya ngayon, mga boss, na naikabit ko ay Lenovo na with 360 camera. Ayan, okay. So, dito, ipapakita ko sa inyo or ito ang lalagyan ko ng video kasi marami na rin naman ako nakabitan ng 360 camera. Halos same lang din naman ang setup yun. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install niyan. Okay? So yan yung mga switches niya. Yan. Tapos yung wirings niya, ito. Ito yung plug o ipa-plug natin to dun sa clock spring o spiral cable. So naunang nabili ito ni Bossing. Ngayon, nung tinignan ko yung loob niya ay hindi siya compatible dun sa socket. So sabi ko kay Bossing, bumili siya ng clock spring or spiral cable. Yan. So ito yung kanyang nabili. Yan, kung makita nyo. Okay. So ipakita ko sa inyo yung itsura ng spiral cable o clock spring. Tanggalin lang natin. Ipakita ko sa inyo. Yan. Ito, tanggalin natin yan. Ito mga boss, ito yung dediretso na natin dun sa mismong airbag. Yan, pare-pares lang naman ang size niyan mga boss. Yan, para dito sa airbag. Socket yun. Tapos, itong socket na ito ay 10 pin. Sampuan nito. 10 pin yan mga boss. Makikita nyo naman yun. Yan, dito yan isasalpak. Okay. Tapos dito naman sa ilalim, nung socket, ayan, titingnan natin dito kung sasakto yung pin niya kapag tiningnan natin yung socket dito or kung may wiring na papunta dun sa head unit. Malalaman, titingnan natin. Ayan, yan yung clock spring niya o spiral cable. Okay? So, ikakabit ko na muna to. Lagay muna natin dito sa tabi. Pati itong mga switches niya. Ayan, pati itong cable. So, kakalasin ko na muna yung yung steering wheel o itong ibabaw, yung cover. Ang pagkakalas niyan mga boss, meron ditong Allen wrench. Dalawahan yan, magkabilaan, pati dito. Yan. Ito. Sabihin. Yan, ito. Okay. Yan yung kakalasin natin, gamit lang ang Allen wrench na flower. Pakita ko sa inyo kung paano magkalas. Okay dito mga boss, ang gagawin lang natin ay kuha lang tayo ng Allen wrench na flower. Kaya kung makita nyo, isang set agad para malaman natin kung ano yung size na gagamitin. Pero dito, paliwanag ko agad sa inyo kung anong size ang gagamitin natin. Ito ay T30. Okay? T30. Yan. Luwagan muna natin ng kaunti. Actually, nakakalas ko naman na ito nung nakaraan. At ipapakita ko lang sa inyo. So, luwagan lang natin yan. Tapos, ito ay hindi mo kailangang or hindi nyo kailangang i-pull out yung mismong tornilyo. Luluwagan lang natin yan hanggang sa mag-unlock yung pinaka-tornilyo niya dito sa mismong airbag.
Huwag kayong mag-alala, hindi sasabog ang airbag niyan. Yan. Kapag ka na-unlock nyo na, ang gagawin nyo, medyo hihilahin nyo ng kaunti yan. Yan. Tapos dito, syempre sa kabila, ganun din. Hihilahin nyo ng kaunti. Para lumabas yung mismong cover niya. Yun. Tignan nyo, luag na oh. Tasilahin nyo pa ulit ng kaunti. Yun. O, ganun lang. Kailangan luagan nyo lang yung pinaka-tornilyo niya. Tapos, pwede nyo i-push ulit yung tornilyo para hindi lumaglag dun sa mismong cover niya dito. Yan. Tapos, i-unplug na natin yung mismong mismong socket niya. Meron ditong mga plug. I-unplug nyo lang yun. Okay? Pakita ko sa inyo mamaya. Yun. Okay. So, yan. Tanggal na. Pakita ko sa inyo kung paano ko kinalas. Okay, dito mga boss. Kung nakita nyo yung tornilyo, yan yung iluluag nyo. Kailangan pumunta yan ng pantay pa ganun. Yan. Para mabunot nyo yung mismong yung airbag. Yan yung pinakapindutan. Yan. Okay. Ito ang nagiging issue niyan mga boss. Bagay yung biglang nagbubusina ng matagal. Bigyan ko rin kayo ng tips. Pagka nagbusina ng matagal yan at medyo tumukod dito sa pindutan, ang kalimitang nasisira dyan itong plastic na to. Yan. Ang ginagawa kong paraan dyan para mag-space siya, tingnan nyo ito ayun o. Yan. Yan yung lumalapat. Okay. Pagka nabasag na itong plastic na to, yung plastic na yan. Ito. Itong nag-i-space sa kanya sa contact point ng negative. Pag nabasag na yan, ang mangyayari nito, itong part na to at saka itong tornilyo na ito, magsasanib siya, maglalapat. So, mangyayari yun, dire-diretsong busina siya. Okay? Ang ginagawa kong paraan dyan, bumibili lang ako or naghahanap lang ako ng uring, rubber, na sasakto doon. Okay? Or, maggawa kayo ba nung plastic na yung pinlansya na PVC? Yung ganun lang ginagawa ko dyan. May nagawa na ako noon, pero hindi ko binidyohan kasi nga, trial ko pa lang yun, pero all goods naman siya. Kaya yun pa rin ang susundin ko sa susunod na may ma-encounter ako na ganyan ang issue. Okay? So, ganun lang. Yan lang ang kalimitang nababasag yan kapag ka nagdire-diretsong busina siya. Bukod sa relay, ito yun. Kapag ka napansin nyo na ang pindot ay medyo, hindi gumagalaw, yan yun. Nababasag yung pinaka-plastic niya. Yan. Okay? So, tips lang yun. Balik ulit tayo dito. Okay, dito naman, i-unplug nyo ito, pinipindot lang ito. Pinipindot lang yan para mahugot nyo dun sa terminal niya. Tapos dito sa airbag socket, hihilahin nyo lang ito. Yan naman yung pinakalock niya. Pag hinila nyo to, release na yung socket niya, yung dugtungan. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi siya compatible. Tignan nyo. Kapag ka ito yung ginamit na natin, ayan yung mga socket niya. Okay? So itong itong sa airbag na to, dito ko na ilalagay yan. Papalitin ko na. Yan. Okay? So walang kaso yun. May guide naman yan, may may kanal. Ayan hindi kayo magkakamali diyan. Tapos ang pag lang diyan, i-unlock nyo lang ito. Sisikwatin nyo to. Ito. Kailangan nakaangat yan ng ganyan. Yan. Dito sa original, ito sisikwatin nyo. Yan. Ayan yung may arrow. Nakita nyo? Yan. Pwedeng dito sa kabila, pwede rin dito. Sisikwatin nyo lang yun ng panikwat na flat screw na maliit. Okay? So yan. Yan yun. Ngayon, ang pagkakalas naman yan, kailangan pantay yung manibela natin at dun sa gulong. Tapos, kukuha lang kayo ng socket na kakasya dito. Hindi ko sigurado kung 17 ata ito eh. Tingnan natin mamaya. Tapos yun, ang pagkakalas niyan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano kalasin yan. Yan. Tapos dito, kalasin na rin natin para dire-diretso na tayo. Okay? Magkakalas muna ulit ako. Pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung original niya. Yan kasi yung original dapat ganito. Para may abang tayo ng para para dun sa steering wheel switch. Ito. Para mapagana na natin. Ito, ipo-pull out ito. Ito, pull out yan. Okay? So yun. Kakabit ko na muna to. Kakalasin ko itong steering wheel at itong pangilalim. Para makita ko yung suksukan niya kung kumpleto yung pin
dito sa pin niya ng clock spring. Okay? Okay, so dito mga boss, kalasin na muna natin yung mismong manibela. Dito naman, pakita ko sa inyo Dito naman, ang size nung kanyang tornilyo ay number 17. Yan, number 17. So, kalasin muna natin to. Tapos ang pagkakalas niyan, kailangan kukontrahin nyo. Yun. Tapos yan, mga boss, di ba, nakalak na yan. Yan, ayusin lang natin. Tanggalin ko lang yung pagkakalak. Balik lang tayo. Tanggalin lang natin yung lock. Yan. Tapos, ang style diyan mga boss, bugbugin nyo itong magkabilang gilid. Yan. Tapos, huwag nyo munang tatanggalin yung mismong tornilyo or yung nut. Kasi pag hinila nyo yan, yun, may stopper pa tayo. Kasi yan, kapag tinanggal nyo yung nut, at di ba, hihilahin nyo yung ganyan, biglang nag-release, may tendency pumalo sa mukha nyo ito. Kaya, iiwan nyo yung nut dyan sa pagkakatornilyo niya. Para, halimbawa, katulad dito, bigla mong hinila, yun, naka-release na pala siya agad. O, diba? So, hindi siya papalo sa mukha mo. Ganun ang technique yan. Tapos yan, kapag lumuwag na yun, pwede mo na siyang tanggalin. Yan. Tapos, utay-utay lang. Kailangan, itong clock spring niya mga boss, ay hindi gagalaw. Kailangan nakapwesto lang siya dito sa baba. Okay? Katulad dito, tingnan nyo ito, diba? May stopper yan dyan. So kahit siya pumunta dito or pumunta dito, nakaano lang siya, naka-position lang siya dito. Okay? Huwag niyo tatanggalin ito kasi ito naka-ano na talaga to, naka-equal na yung kanyang ikot. Kaya kapag gaya na naikot, may iba yun. Hihigpit or luluwag masyado yung kanyang rotate nung flexwire niya sa loob. Okay? Kaya meron niya stopper diyan. Okay? So kakalasin ko naman yung mismong cover para makita natin yung mismong socket niya sa ilalim. Wala akong tools. Okay, kalasin na natin. Phillips screw. Tanggalin natin yung tornilyo din Ilan lang ba yan? Tingnan natin kung ilan. Isa. Dalawa. Tingnan natin kung 2 piraso lang siya. Malalaman natin kung mag-additional pa tayo ng wiring papunta dito. Tapos kuha lang tayo ng panikwat na plastic. Tulak natin yan pag ganun. Ay, ito meron pa ata dito. Eh, meron pa nga dito sa tapat ng susian. May tornilyo pa. Yun. Bali, 3. Yun. Tingnan natin. O, 3 lang mga boss. Yan, ilagay natin dito sa likod yung cover. Tapos, ang pagkakalas naman nitong clock spring mga boss, tornilyo dito sa ibabaw, kung makita nyo, 2. Yan, dito. Phillips screw type, 2. Yan. Lagay natin dito sa bulsa ng sasakyan. Okay. So, ayun. Subukan nating tanggalin. Kuha lang ulit tayong panikwat. Meron niyang sinisikwat dito. Pinakalock niya. Yun. Tapos yung gitna dito, wag niyong kikibuin. Tapos yan yung socket niya. I-unplug na natin. Tingnan natin kung sasakto siya. Yan. Tapos meron pa siyang lock mga boss. Itong kulay green, iaangat nyo siyang ganun. Yan. Para may unplug nyo yung dilaw na socket. Ito. Okay? So lalagyan ko lang to ng tape para hindi siya kumibo. Wala akong tape. O kaya cable tie. Okay, nalagyan ko na ng cable tie para hindi pagalaw-galaw. Okay? So testingin naman natin yung mismo bago nating ikakabit na socket. 1, tapos ay
Yun. Okay. So, ayun. Check lang natin mga boss. Ito na nga mga boss, nakalas ko na yung clock spring ano. Ayan, kung makita nyo, binalik ko muna yung ano, yung manibela. At dito naman mga boss, ang pagkakalas naman ng pinaka switch, meron yan ditong tornilyo. Ayun. Tsaka dito sa kabila. Ayan, para makalas itong pinaka frame niya para maipalit natin yung switch na steering switch. Ay, ang siste, mga bossing, ay mali yung nabili ni bossing customer na clock spring. Ayan, kung mapansin nyo, ayan, ito yung ilalim. Ito yung original niya mga boss. Okay? So, dapat pala, yung may clip na ganito sa ilalim. Ayan, ayan, nabili ni bossing customer ay ganito ang itsura. Okay? Pero, same lang naman ang model yung sa kanya. Naka description. Kaya lang, mali yung ganito niya. Okay? So, magpapahanap pa ulit ako ng panibago at papapalitan namin ito. At itong clock spring niya, ipadadala ko na rin sa kanya para masampul na. Yan. Okay? So, mali yung kuha ni bossing customer na clock spring. Okay? So, padadala ko na muna ito at hindi ko na muna siya bubuuhin. Continuous muna tayo kung kailan siya makakuha ng bagong clock spring. Okay? So, yung sakit dito sa steering wheel switch, okay naman. Ang ang hindi lang niya pwede ay itong assembly niya. Kasi ito, tornilyo type A. Oh. May tornilyo dito, dalawa. Dito yun, makikita sa ibabaw. Ay ito, clip type. Ayan. Ito yung mga siguro pang mga Mirage. Ganun. Okay? So, ito ay pang Montero. Okay? So, yun. Yung iba, yung nakita ko sa online, meron ditong connector socket. Ay, ito wala. Isang piraso lang pati yun dito. 6 pin kasi yan eh. Oh. Ito. Ay, dito sa ilalim niya, ayan ang itsura niya. Same lang din dito sa ibabaw. Okay? So, ayun. Pakukuha ko muna si bossing ng bagong clock spring. Yung mga boss, balik ulit tayo dito sa Mitsubishi Montero na kinakabitan ko ng power steering switch. Okay, steering switch. Kumbaga, yung kakabitan ko ng volume control yung mismong manibela. Nakabili na si bossing ng ng clock spring ulit. Nakabili na ulit siya. Pero ipakita ko muna sa inyo itong ginagawa dito sa Montero. Okay, so dito hindi ko pa siya binabalik. Okay? Dahil nga sabi nga ni bossing ay hahanap muna siya ng sakto doon sa mismong katulad ng original niya. Okay? So ipakita ko sa inyo 'yon. Tapos dito, dinidetail pa yung yung loob. Pinadetail na rin ni bossing eh. So balik ulit tayo. Pakita ko lang sa inyo yung yung nabili ni bossing customer na clock spring na bago. Dito mga boss, ito na yung bagong clock spring ni bossing na nabili. Okay? So kunin natin 'to. Yung clock spring na lang muna. Okay? So, ito naman yung bago. Yung luma. Ayan. Kung makikita nyo mga boss, ayan, ito yung luma at ito naman yung bago. So, parehas na siya. Okay? Tapos doon sa ilalim, pakita ko sa inyo. Dito sa ilalim. Ayan, same na siya. Ayan na. Meron na siya nung parang kanal dito. Ayan, tsaka dito. Tapos yung mismong tornilyuhan niya dito, dulo-dulo, meron na rin siya. Ayan, kung makita nyo. Yan. Tapos, ang pinagkaiba lang niya ay meron siyang socket dito. Kaya lang ulit, syempre, yung connector naman niya, magkaiba pa rin. Ayan. Okay, hindi pa rin magpanagpo yung aming socket. Pero, dahil nga sabi ko kay bossing ay bayay na, okay na yan. Gagawa ko na lang ng paraan. So, dito, yung 5 pin niya, yan, dapat 5 pin yung kukunin nyo ha. Pag bibili kayo nung switch, pakita ko lang sa inyo yung switch. Okay, ito yung switch mga boss. Yan. Ito yung para sa kanan. At ito naman yung sa kaliwa. Ito yung sa volume control ng stereo. Ayan. Kapag bibili kayo nito mga boss, ang piliin nyo na uukma dito sa clock spring o spiral cable ay yung 5 pin. Ayan kung makita nyo. 5 pin yan mga boss. Tapos dito sa ilalim, 6 pin. Ayan o.
6 pin itong nasa ilalim at 5 pin itong nasa ibabaw. Ayan kung makita nyo. 2, 4, 5. Kasi meron na siyang hiwalay para do sa busina. Ito kasi yung sa busina eh. Okay? So dito kasi 6 pin yung ano niya, yung socket. Ayan. Ay hindi siya uukma dito sa switch dito. Palapad kasi ito eh. Okay? So ang bibili nyo dapat ay 5 pin na lapad para dito sa switch. Kasi yung switch natin may kasama na yung wire. Ayan. Okay? Dapat yung walang ganito ang bibilihin ninyo. Ayan. Okay? So yun. Ngayon, gagawin ko na lang ng paraan niya. Nakakuha ako nung connector socket ba nung ano, or adapter ng mga LED light. Ayan. Kukunin ko na lang yung pinaka ano niyan. Yung pinakadulo. Ayan, kung makita nyo. Or, pwede nyo naman kunin yung pin nito. Pero hindi ko na gagawin yun. Okay? Madudurog kasi yung ano niyan eh. Yung pinaka socket connector niyan. Kumuha na lang kayo ng alternative na pwede natin gamitin. So dito, nasukat ko naman ito, pinakita ko lang sa inyo. Ganyan ang ginawa ko. Kinuha ko yung pinakalaman nitong itim na ito. Yan yung pinaka-pin niya. Tapos pinutol ko na ito. Tapos ito na yung kakalabasan niya. Yung puro itim lang ang kukunin ko dyan. Tapos lalagyan ko ng cover itong ano na ito. Itong pinakakawad niya. Lalagyan ko ng tape. Yan. Para pag sukso ko dun sa mismong butas niya or dun sa kawad, pinaka-pin niya, saktuhan lang siya. Okay? 5 pin ito, dito sa ilalim 6 pin, lapad. Okay? Pagka naayos ko na yun, titestingin ko na muna para ma-trace ko naman dito sa wiring coding nung mga pindutan niya. Okay? So malalaman kung gagana din itong sa tawag dito. Ito yung sa dashboard eh, doon sa panel gauge. Pero ang priority talaga ni bossing dyan ay itong sa stereo. Okay? So ayun. Aayos ko na muna ito. Ipakita ko na lang din sa inyo mamaya. At ito na nga mga boss, na ko na, nalagyan ko na ng socket or ng nasuksukan ko na yung pin. Tapos dito, yung mga wire niya, di ba may iksi yun. Ganyan lang kaiksi yan eh. Nakakita nyo. Ayan. Ang ano niya, nang ginawa ko, dinugtungan ko na lang din siya. Pero syempre, nakahinang yun. Ayan o. Kita nyo? Ayan, nakahinang siya. Tapos yun, nakasuksok lang doon. Tapos, ang gagawin ko naman dyan, syempre, lalagyan ko ng tape ito. Tapos, yung pinakadulo niya, pinakaloob, lalagyan ko ng sealant. Tapos, itong mga sobra na ito, kaya nilagyan ko ng pasubra yan, ikakapit ko na lang dito. Or naka-cable tie. Or tape. Okay? So, ngayon, iaayos ko na lang ito, tapos lalagyan ko ng sealant. Ito naman mga boss, na-tester ko na yan ng gamit itong digital tester. Yung 5 pin na to, connected naman siya dito, all goods na siya, gumagana. Okay, gamit yung isinuksok kong wire. Yan, dito ko na tinester. Okay, so tumunog lahat yung tester ko. Gumana lahat. So ngayon, patitigasin ko muna yung sealant na ilalagay ko dyan, patibay, at ikakapit ko na dito yung wiring niya. Ito nga, iaayos ko na lang ito, ipakita ko lang sa inyo. At ititrace ko na yung wiring nito dun sa mismong sasakyan para makita ko yung sa park light niya at yung 3 wire na para sa steering switch. Okay? So, ayun. All goods na ito. Ayusin ko na lang. Titipan, sealant, tapos kakamada ko na. Okay, gagawin ko na lang paraan para hindi na pabalik-balik si bossing na na kung ano ang hahanapin pang mga connector socket. Okay, so all goods na ito. Yan ang ginawa ko mga boss. Ayan o. Lalagyan ko na lang sealant para patibay. Then, ititape ko na lang dito or cable tie. Okay, so all goods. Ayan, ganyan ang ginawa ko. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Nilagyan ko na ng sealant yung pinakaloob niya. Okay. At syempre, yung pinaka-wire niya, itong mga wire na to, bumilang kayo mula dito sa wire na to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, nilagyan ko label yan. Ayan, hanggang 1 to 5 yan. Mula dito, number 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung mga pin na nilagyan ko ng label or number. Ayan. Pag tuyo niyan, at nilagay ko na dito, itinape ko na, dyan.
So may markings na ako kung alin doon yung para sa sa park light, para sa ground at para sa steering wheel wire. Okay? Doon sa steering wheel switch. Para may label tayo, para may pakita ko sa inyo in case na halimbawa ganito rin yung na-order nyo, tapos baligtad din yung sa socket na ganito, yan, pwede nyo gawin din yung ganyan. Okay, pero kung halimbawa plug and play lang din naman yung makukuha nyo, all goods na yun, isusuksok nyo na lang. Yan, ganyan ang ginawa ko. Yan naman ay optional lang. Baka sabihin nyo kasi, bakit pa kasi hindi tama yung bilihin na socket? Yun ang dumating anong gagawin natin? Okay? So, option lang yan. Pero kung halimbawa nga na ang nakuha ni Bossing ay saktuhan lang, wala na tayong magiging problema sa ganyan. Plug and play lang yun. Okay? So, patutuyo-tuyuin ko lang to tapos bakbak na ulit tayo dyan, ikakabit ko na ito. Siguro baka bukas na, pagtuyo na. So ngayon, pinatutuyo-tuyo ko lang yan para all goods na syempre. Sa ngayon ay ganyan na lang muna. Yan o. Okay, so yun, patutuyuin ko na muna to at may label na rin naman ako ng mga wiring, 1 to 5. So yun, okay na ito. Ganyan lang yun. Kakabit ko naman yan pagka okay na siguro bukas. Good morning mga boss. Back to ulit tayo. Mitsubishi Montero. So dito, naayos ko na yung clock spring or yung spiral cable. So ngayon, ititrace ko naman dito sa sasakyan kung may abang siya na dito sa may head unit. Kasi alam ko or kita ko dito sa socket niya ay 6-pin wire. Tama ba? 2, 4, 6. Yan. Titingnan ko kung may abang doon sa socket ng head unit. Pakita ko sa inyo. Okay dito, ito na yung manibela, so kakalasin ko na lang yan. Kasi nung unang kinalas ko to, hindi ko na siya binalik or hindi ko na siya inifix. Kasi nga, kakalasin ko pa siya So dito, kung makikita nyo, nilagyan ko na ng cable tie yung spiral cable niya or yung clock spring. Tapos yung sealant niya na nilagay ko, matuyo na yan. Matigas na kumbaga, tuyo na. Yan, tapos ito, nilagyan ko ng cable tie. Tapos yan, yung sabi ko sa inyo may label. Yan, 1 to 5. Ayan yung number 1. Tapos, ito yung, natin yung number 5. Yan yung number 5. So, 1 to 5. Yan. Mula dito yon dito sa pinakadulo dito. Yung pin na 1, 2, 3, 4, 5. Yan yun. Okay? So, ngayon, ikakabit ko na muna itong clock spring. Tapos, ititrace ko na dito sa socket na ito kung meron siyang abang dito. 3 wire lang naman yung kalimitan. Tapos yung matitirang wire dito, alam ko dito ay sa busina, park light, ground, at saka yung yung 3 wire ng steering control. Okay? So dito, matic, useless yung niya, malamang yan. Useless yung pindutan niya dito, yung para sa kanan. Okay? So kakalasin ko na muna to, may tornilyo dito sa ilalim. Yan, dito sa ilalim. Kakalasin natin yun. Okay? So pull out ko na muna ito at ikakabit ko na muna itong bagong clock spring para matrace ko na kung may abang na wire doon sa loob. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Kinalas ko na muna yung head unit. Okay? Tapos dito mga boss, sa headlight, sa stereo socket, makikita nyo naman yan. Diba, kompleto yung harness natin. Para sa power, ground, speakers, spark light, kung ano-ano. Yan. Pero, may makikita kayo dyang bakante. Katulad nito, nakita ko 2. Ayan, 2 yung wire niya na bakante. So, doon sa speakers niya, 1, 2, 3. At dito sa kabila sa speakers na blue at green at violet, 1, 2, 3, papasok. Ayan, bakante yun. Ayan o, kung makita nyo. Tapos dito sa kabila, yung gray at white, 1, 2, tapos pangatlo, bakante. So, dito sa kabila mga boss, ganyan ginawa ko. Ayan, nagtap lang ako with socket connector. Tinanggal ko muna yung kasawa niya. Yan, nilagyan ko yan. Tapos, diyan ko na lang iti-trace yung steering control. Ngayon, paano ko tinrace yan? Ganito lang. Pakita ko sa inyo Dito, yung 5 wire or yung 5 pin, binalatan ko na yung dulo. Yan, binalatan ko na yung dulo. Ngayon, wag niyo yung pagdidikit-dikitin hanggat maaari. Lalo na't meron tayong socket na kumpleto sa ilalim. Okay, una kong tinrace dyan mga boss, yung park light. Kasi matic yan, may park light yan. Dito sa socket na to. Matic yan, may park light yan. Paano ko tinest yun?
kuha kayo ng test light. Yan, lagay nyo sa negative, maalin lang yan. Pwedeng ito ang gamitin nyo, yung kabilang dulo nyo ng test light. Kung alligator clip man ito, iklam nyo sa ground. Or yung dulo ng test light nyo, yung pinakang nailaw, isaksak nyo dito, source din yan ng ground. Ngayon, kapag ka naisaksak nyo na yun, so may source na ng ground yan, so ang hahanapin natin, positive trigger. So i-park light natin yan, pak, ganon. Tapos hanapin natin yan. Ganito lang mag-trace yan. Kailangan hiwa-hiwala yung wire pin natin or yung wire, open wire. Hanapin natin, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, umilaw. Okay? So yung ano niya, nakita ko na rin naman na yan kanina. Pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano mag-trace. Yung number 1 na pin, or yung dito, mula dito, number 1 na pin, ayan, may label naman ako niyan. Ayan, number 1, yan yung park light. Ayan, kita nyo? Ayan, pagka pinatay natin yan, yan yung park light. Tapos, yung number 3, yan yung source ng ground. Bakit ko nalaman? Ganito lang yan. I-tape nyo lang ito. Ilagay nyo ito sa positive. I-ano ko lang ito. Ito kasi yung park light, di ba? Yan yung park light. Tingnan nyo ha. Ipupulon ko lang ito. Ipakita ko lang sa inyo. Yan, ganyan ang ginawa ko mga boss. Yung kabilang dulo ko ng test light, inifix ko na muna sa number 1 na pin. Ayan. Tapos, binuhay ko yung park light. Ayan. Tapos, tanggalin nyo ito. Ayan. Di ba naka-park light pa yun? Ayan, nalaglag. Ikakabit ko lang ulit ng ayos. Ayan, nakakapit na ng ayos. Iniayos ko na. So, yan. I-park light natin ulit. Ayan. Tapos, i-trace natin isa-isa. Ayan. Di ba wala siyang nailaw? Ay, hindi pala kita. Sorry. Di ba naka-park light yan? Tetesterin natin yan isa-isa. Di ba walang nailaw yung tatlo? Tapos pagdating dito, ayan, umiilaw. Number 3 yan, number 3. Yan. Okay? So, dyan natin itatap yung positive negative ng park light. So, yung 1 at 3, patay na natin, baka magdikit. Yung 1 at 3, positive ng park light yung number 1, at negative ng park light yung number 3. So, yung natitira nating 2, 4, 5, yan yung para dun sa steering. Okay? Paano ko naman nakuha yun? Simple lang. Unahin natin yung power source ng park light. Tapos yung ground. So, nakuha na natin yan, matic, yung tatlo, para sa steering control. Okay? So, dito naman, pagdating dito, dalawang wire lang yung bakante niya. Okay? So, ganito naman kung na-trace yan. Tignan nyo ha, So, kung kanina kasi tinester ko na yan, nakuha ko na yung setup na yon. So, dilagyan ko lang ng socket para mas madali. Mas madali ko ipaliwanag. Ganito lang ginawa ko dyan. Gamit ang digital tester, okay? So, dito, tignan nyo ha, sasalpa ko muna dito sa black wire. Ayan. Makikita nyo naman yun. Ayan. Kung makita nyo ha, testerin natin. Ayan, tumunog. Okay. Dito naman, dito sa tatlong wire na to, sa 2, 4, 5, at dun sa black wire na isang wire na yan, ang kulay nito sa Montero ay itong black yellow stripe. Ayan, black yellow stripe. Yan yung una kong tinester. Ayan. Tapos dito sa tatlong wire, tignan nyo yung tester natin na digital ha, Gagalaw lang siya. Ayan, Pag nilalapat ko, number 5, number 4, number 2. Yan. So, ibig sabihin, nagtitrigger yan. Dito sa tatlong wire na 2, 4, 5. Okay? 2, 4, 5. Nagtitrigger siya sa isang output or sa isang input nitong wire na ito o sa isang wire. Nagtitrigger yan. Yung napakababang, lang siya. Parang sensor. Ayan, Ayan, ilalapat ko lang ha, Ilalapat ko lang yung tester natin. Number 5. May ayusin ko lang. Ayan nagtitrigger. Number 5. Number 4. Number 2. Kanina, ang ginamit ko dyan, tester na ilaw, hindi siya nagtitrigger. Talagang madidetect nyo lang yan kapag ang gamit nyo ay digital tester. Yan. Or yung mga analog ba na ganun. Pero hindi na ako nagamit nun Mas maganda yung digital. Mas kita mo agad. Ayan So, nagtitrigger yung tatlong wire niya dito sa steering at isang wire lang
doon sa mismong socket ng head unit. Tapos itong isang ito, malalaman natin mamaya kung para saan yan. Yung iba kasi niyan, ginagamit ko sa negative or sa K1 at K2. Ito na nga yun, para dito sa head unit natin ito. Yan. Okay. So, titestingin ko na lang yan doon sa mismong head unit dahil nakuha ko na. Ito, sa park light ko na yan, itatap. Pero sabi ko nga sa inyo, kung yun ay plug and play, mas maganda. Di ba? Hindi na tayo magtitrace ng ganyan. Okay? So, ayun. Ano ko na muna. Ititestingin ko na muna dun sa head unit yung steering. At kakapain ko na rin muna dun sa mismong switch button. Okay, ganito na ginawa ko mga boss muna. Ganito muna ginawa ko. So, kinalas ko na yung lock nung spiral cable o clock spring at ibinalik ko na yung mismong manibela. Tapos, inikabit ko na rin yung steering control switch. Yan. Yan yung may tornilyo sa likod nito Yung nito, katulad yan, may tornilyohan yan sa likod. Yan. Sisilipin nyo lang sa ilalim. Okay? Ito kasi mga boss ay ito ay tawag dito. Remote type. Ayan. Yan yung may battery. Okay? So, ayun. Ganito lang pag-trace yan mga boss. Kasi nga, convert tayo Okay? So, dito, para makuha natin yung park light, hinimay ko na yung wire. Okay? Kasi mayroong park light yan Hindi ko lang sigurado kung anong kulay niyan. Kung orange or bahala na, malalaman natin. Ngayon, paano ko nakita yung park light wiring niyan? Ganito lang. Pagka naghimay kayo niyan, makikita nyo yung ganitong itsura. Kung makita nyo Itong violet na to, pansinin nyo dito sa socket na to, papunta dito sa switch, magkakasama siya, violet. Ayan. Ito yung ground. Yung tinutornilyo ba dito? Yan. Okay, so ito ground. Tapos may mapapansin din kayo dyan, katulad nito, itong gray, magkakasama din siya. Gray dito sa socket na to, sa socket papunta dito, at wire papunta dito. Tapos iisa lang yung pin niya or yung wire papunta dito sa socket na ito. So ibig sabihin, ito yung park light. Yan. Ito yung ground ng park light at ito yung positive ng park light, yung gray. Yan. Tapos yung matitira, katulad nitong blue at green na to, para dito sa switch. Hindi na natin ikakabit yan kasi nga, ang wire lang nating ikakabit ay 3. Alin nga ba yun? Isa, dalawa. Yan, 2 wire. Para dun sa steering control. Ayan white at black. Ayan, para dito. Okay? So, ayun nakita nyo. Yan. Okay? Yan lang ang itatap natin dito. Dun sa dun sa park light, negative at positive, itatap na natin yan dito sa na-trace natin kanina na number 1 at number 3. Number 1 ay yung positive na park light at yung number 3 ay negative na park light. Yan, dyan na natin itatap yan. Okay? So, itatap ko na muna at titingnan natin yung yung kulay nung steering switch niya. Okay? Tapos dun sa matitira, papakita ko ulit sa inyo. Yan na yun. Okay? So, yan na yun. Malapit na to. Tapos, titestingin ko naman doon sa head unit. At ayun kasi yung head unit Titestingin ko na yung steering control. Ganito naman ginawa ko mga boss, pag-trace ng ilaw nung steering switch. Okay? So, dito sa pakiramdam ko kanina ay ito yung ground. Siyempre, yung merong terminal. Matic naman yun. Yan. Yung may terminal na bilog, matic yan, ground. Okay? Tapos yung gray na magkakasama siya, yun yung park light na positive. Ayan. So dito, dun sa wire natin na tinrace, dun sa steering cable o spiral cable, number 3, yung ground. Okay? So hindi muna natin yan itatap dito sa mismong park light na positive. Okay? Ganito lang muna gawin natin para sigurado tayo at para safe din yung ating pyesa at yung ating sasakyan para hindi agad tayo kung kunyari ay hindi tama yung ating duda, mali tayo doon. Hindi agad puputok or may maapektuhan sa pyesa natin. Ganito ang ginagawa ko dyan. So yung test light natin na tester na ilaw, yung kabilang dulo, kinapit ko muna dun sa gray or dun sa sinasabi kong positive ng park light. Ayan. Tapos yung kabilang dulo, ilagay natin to sa positive or sa park light or kahit saan. Basta may source ng positive. Tingnan nyo ang gagawin ko.
Di ba itong dilaw na wire na to ng stereo ay source yan, rekta. Isusundot ko yan ganyan. Tapos makikita nyo yan, patayin ko lang yung ilaw ha. Yan, tignan nyo ha, iilaw yung ating, ayun o, orange ang kanyang park light. Ayun o. Tatanggalin ko yun dun sa pagkakasaksak. Ganyan ang ginagawa ko para matrace ko yung ilaw ng steering wheel switch natin. Ayun o. Okay, so buhayin ulit natin yung ilaw. So dito, ilalagay ko na to sa park light dahil na-confirm ko na ito nga yung positive at negative ng park light source natin. So yung negative, ilalagay ko na yan dyan, diretso ko na yan dyan sa number 3 na pin. At yung number 1 na pin ay positive ng park light. Itatap ko na muna, ipakita ko ulit sa inyo. Ayan, at dahil na i-fix ko na yung number 1 at number 3 na pin, number 1 positive park light, number 3 negative park light. So ito yung violet at yung gray. Pakita ko lang sa inyo, ipa-park light ko. Park light, all good. Umiilaw na siya. Pati dito sa kabila mga boss. Ayan o. Park light off. Okay. Park light on. Okay, all goods. Okay, so nakakuha na tayo ng dalawa. Yun sa tatlo, itatap ko na lang yun dito. Hahanapin ko na lang, puputulin ko na lang din itong mga to. Tapos yung blue at green na to, hindi na natin maitatap yan. Kasi nga, itong setup ng ating socket dito sa ilalim ay para lang sa steering wheel control ng or steering switch lang ng stereo. Okay? So yun, bubuuhin ko na muna to, ganyan lang mag-setup niyan. Okay? Yung mga boss, at dahil nga after kalahating oras na pagtitrace ko, lahat kinalkal ko na, tinesting ko na, ay hindi ko talaga maipasok yung yung setting niya sa steering switch papunta dun sa head unit. Kahit binagbalibaligtad ko na, ang ginamit ko kasi yung una kong paliwanag dun sa mismong wire na na-detect ko yung sensor. Ay isa lang kasi ang na-detect ko dun, isang wire lang. Ay ang siste, sinubukan ko ng pagbalibaligtad rin yung mga wire ko dito. Tapos ay binabaliktad-baliktad ko na rin dun sa wire dun sa mismong head unit. Ay hindi pa rin talaga siya pumapasok or hindi siya nagsisave. Hindi ko mapagana yung steering switch. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang ginawa ko. Malupit. Talagang, yan yung sinasabi ko sa inyo, yung behind the scene na ginagawa ko. Hindi ko lang isinasama sa video na, ayan, katulad yan, kalahating oras ko ginagawa ito. Ipakita ko sa inyo. Okay, dito, ang ginawa ko, ganyan. So, hinimay ko na yan, yung tatlo na yan. Gaya nga nung tester ko kanina, meron siyang signal dun sa isang wire eh. Meron siyang pumapalo. Okay? Kanya lang, pagka kinabit ko na dito, wala, hindi talaga siya nagpa-function or hindi siya nagsisave dyan sa ating setting. Okay? Ngayon, ganito ang ginawa ko. Ipakita ko lang sa inyo. Kumuha na ako ng wire. Kasi dito sa head unit nating mga Android head unit, kahit anong Android head unit yan, ang steering wire niya or yung kasama na built-in ng steering wire niya ay K1 at K2. Ayun o. Ayun yung K2 at ito yung K1. Pares brown yan. Yung isa lang ay may stripe na black. Okay? K1 at K2 lang yan sa mga Android head unit ha. Tandaan nyo. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nga wala na akong option eh. Talagang sinagad ko na yung mga tracing ko dito sa original wiring. Wala talaga, negative ako. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng ginagawa ko ay all goods. Katulad niyan, ang ginawa ko naman sa kanya, mula dito sa steering switch or steering wire ng head unit, ayan kung makita nyo, nagtap ako dyan dalawang wire. Pinadaan ko muna yan, so hindi ko pa pinifix yan. Tapos dito, yung wire na kasama niya kanina, ito, pinutol ko na. Kasi nga wala naman silbi yun eh. Tapos yan, tatlong wire ng steering switch na bago, red, black, at white. Yan ang ginamit ko. Yung red at white, itinap ko na yan sa, tingnan natin kung para saan itong red na to. Baybayin ko. Steering wheel or key 1 dun sa red. Key 1 sa red. Okay? At yung white, key 2 dun sa steering wire ng head unit. Okay? Tapos yung black niya, itinap ko yan sa ground. Or inilagay ko muna yan dito sa ground dito. Pakita ko lang sa inyo, ilalapat ko lang ito sa ground. Isusundot ko lang muna yung ganyan.
Pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Okay? So, yan. Dito kasi sa sa head unit, i-home muna natin ha. Sa head unit kasi, makikita nyo yan dyan. Ito tayo sa apps, setting, steering learn. Ayun. Steering learn. Tapos, please select a function button. So, select muna tayo dito sa touchscreen ng volume positive. Tingnan nyo ha, oh. Check lang natin ha. Volume positive, ayan, kung makita nyo. Please press the steering, okay? Pindutin natin yung volume positive, ulitin natin. Volume positive, ayan, nag-save na siya. Set up successfully. Tapos, volume negative, ayan, set up successfully. So, dun sa volume positive at negative, check natin next, hold, previous, hold sa steering, mode tayo, mode. Okay, save lahat mga boss, yung 5 function, save lahat. Ngayon, ang gagawin nating setup dyan, dahil nga hindi nag-compatible yung original wiring niya dito sa button, ang gagawin natin dyan ganito. Kukunin natin yung 3 wire, okay? Or kahit yung 2 lang. Mamimili na lang tayo dito. Dun sa 2, 4, 5. Mamimili na lang tayo dyan. Siguro yung 2 at 4 na lang ang kunin natin. Kasi yung 5, yung pinakasagad dito sa tabi dito, yung number 5 na pin, disable na natin yan. 2 at 4, gagawin na natin ito sa steering ng 1 and 2. Tapos dito sa ilalim, ikakat na natin yung wire dyan. Ititrace natin dyan kung alin yung iilaw kapag ka nag-trigger na yung ating dito, yung ating wire. Okay, ganun ang gagawin natin dyan. Tapos, itong ground na ito, isasama na natin yan dito sa violet. Yan, number 3. Ito kasi yung ground eh. Yan, makikitap na tayo dyan ng, ng negative. Okay? Para 2 wire lang ang ililinya natin doon. Tapos, yung gagamitin kong connector socket, ito, gagamitin pa rin natin yan. Pero tatanggalin ko na doon sa socket na nakalagay doon sa original. Okay? Ganun na magiging setup niyan. Kasi nga, hindi nagkaigi yung original wiring niya. Wire to wire. Hindi ko alam kung bakit, pero pinaka the best noon, pag ganahin natin, ikakat ko na lang yung wire dito. Yan. Okay? So, yun. Yun na naging setup niyan. Tingnan nyo ha, oh. Oh, successful na yan. Tingnan natin ha. Mode. Wala pa. Music tayo. Subukan natin. Wala. Ano tayo sa radio? Tingnan natin kung gagana na. Okay, hindi pa. Do-double check ko lang mga boss. Ay, hindi ko ata na-save. Tingnan ko lang kung na-save ko yung steering. Sabi na hindi ko na-save eh. Dapat pala i-save yun. Okay? I-set ko na lang ulit. Pakita ko ulit sa inyo mamaya. Basta itong ground, ililipat ko na yan dito sa violet. Kasi ito yung ground eh. Number 3. Okay? So, i-set up ko lang at i-save ko yung aking setting. Okay? So, yan. Maglilinya na ako ng bago. Okay mga boss, at na-save ko na nga yung ating setting. Tapos dito, yung ground, ayan, yung negative wire, itinap ko na doon sa violet. Yun nga, sa number 3 nung pin. Tingnan nyo ha, oh. Volume. Ayan, oh. Gumagana na siya. Okay. Tapos next natin, ayan, oh. Gumagana na siya. Okay. Previous. Okay. Volume. Subukan lang natin. Medyo nahirapan na magpindot. Ayan, o, di ba? Nagne-next and previous na. Ayan, o. Naglipat na siya. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko, ititrace ko na lang yung number 2 at 4 dito sa wire dito. Ititrace ko na lang yan para makuha ko yung, or ikakat ko na yun, tapos maglilinya na ako ng panibago papunta dun sa
papunta dun sa ano, sa head unit. Yan, okay, ganun ang gagawin ko para sigurado. Or maghahanap ako dito ng mga wiring coding, pero wala eh. Wala naman siyang nakalagay eh. Wala naman ako makitang kamuka ng wiring na nandoon. Kasi nga, signal lang na maliit yung na-detect ko eh. Pero yun na lang gagawin ko, ibabypass ko na lang ito para gumana na. Okay? Doon naman kasi sa ano, sa mga nagtatanong ano, doon sa mga commuter, sa IA's commuter na deluxe, or doon sa ano, sa may, yung flat nose, decontent ba yun? Yun. Yung mga nag-upgrade na mga GR na, ano, na steering control, yun, nag-upgrade din sila ng ano, ng steering switch or ng ano, ng clock spring, spiral cable. Yan kasi katulad nito, walang abang ng socket para sa switch. Kaya obligado nagbili si bossing ng spiral cable na meron siyang kasama na saksakan ng switch or ng steering switch wire. Yan, katulad dito, tingnan nyo ito. Isa lang ang pin niya o para sa wire. Para sa busina lang kasi yun. Ay ito kasi 6 pin. Kaya obligado mag-upgrade din kayo ng clock spring. Yung iba kasi nagtatanong, boss, hindi namin mapagana yung ano, yung steering switch kasi nga wala kayo nung ano, kulang yung pin. Ang titingnan niyo lang naman kasi diyan ganito. Kapag magkakabit kayo ng steering wire o steering switch, titingnan niyo agad yung wire kung kumpleto. Katulad yan, kulang. Kaya pinabili ko si boss nung clock spring o spiral cable, nautal ako, na kumpleto yung ano, yung pin niya sa ilalim para makumpleto yung wire dito. Yan, yung wire dito. Kita ba? Yan. Okay? So yan, tignan niyo. Nagbo-volume na siya. Di ba? Volume down. Di ba? Tapos previous. Gumagana na, di ba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, ikakat ko na yung wire doon para maglinya ako ng panibago para mapagana ko na yung ano niya, steering wheel. Okay? So bubuhin ko na to. Yan na lang naman yun. Titrace ko na lang ito. Madali lang mag-trace nun. Gamit lang ang tester na ano, digital tester. Madali na natin makuha yun. Okay? So yun lang. Pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya. Okay, ganito ginawa ko mga boss. Kung makikita nyo, binawasan ko na yung wire. Tapos syempre, dati pa rin, yung black at violet, pinagsama ko na yung wire dito sa steering. Ayan. Tapos yung white, number 4, yun ang ginamit ko naman mga boss. Ang dinisable ko lang ay yung number 2. Okay? Yung number 4 at number 5, yan yung ginamit ko dito sa steering switch. Dito. Ayan. Number 4 yung white at number 5 yung red. Tapos dito mga boss, tignan nyo. Ganito naman ginawa ko. Yan, pinutol ko na yung wire. Yan. Tapos ang ginamit kong wire dito, mamimili na lang tayo mamaya. Yung red yellow at red white. Yan. Yan ang kinuha ko. Yung red blue, hindi ko na ginalaw yun. Yung red yellow lang at red white. Ito, maalin lang dito yung connection ng number 4 at number 5. Diyan sa blue green na yan. Kakapain ko na lang mamaya yun dito kapag ikukunik ko na sa K1 at K2. Okay? So yan ang setup nun. Titipan ko na lang to para safe na tayo. Paano ko nakuha yan mga boss? Gamit lang ang digital tester. Yan. Tapos, yung kabilang dulo, inilagay ko dito sa mga wire na to. At yung kabilang dulo, or yung negative na ito, pinansundot ko sa mga wire dito. Yan, sa mga yan. Tapos kung alin doon yung mag-trigger ng ganito, yan. So yun yung wire na para doon. Okay? Kaya nakuha ko yung orange yellow, red yellow at red white na wire para sa 4 at 5 na pin. Yan. So itong wire na to na blue at green, ito na yung iwa-wire ko or ililinya ko papunta dito. Ito mga boss, nilagyan ko lang coding para wala lang, gusto ko lang. Pero kung wala kayong ganitong kulay, kahit plain lang na color parehas, okay lang yung kahit itim yan, kahit pula, kahit green, kahit blue. Walang problema yan kahit parehas na kulay. Kasi kakapain lang naman natin yun dito kung alin dito yung para sa ano para sa pin number 4 at pin number 5.
Ngayon, kung baligtaran ng ano niya, command, ay di ba, baligtaran lang natin yun dito sa ano, sa key 1 at key 2. So, ayun. Tapos itong tinap ko dito, tatanggalin ko lang yan at ayusin ko na rin ang pagkakatape. Tapos, itong socket na to, dito ko na idudugtong yun. Pagka nailinya ko na. Siyempre, babalutan ko pa ng tape yan at iaayos ko ng kamada ng linya papunta dito sa taas. Okay? Tapos ito, i-missing ko na lang. All goods na ito. Malapit na to. Ayan na, oh. Okay? Pag nag-park light tayo, pakita ko sa inyo. Park light. O, di ba? May ilaw siya parehas. Kaya lang, itong right side, walang function yan, mga boss. Ano na lang yan, para bagang design. Kasi alam ko pang mga ano ito eh. Ang sabi doon sa pinakita sa akin ni bossing customer na inorderan niya para sa mga Montero, tapos ay Mirage at saka sa Pajero. Ay sa Montero ay ganyan ang naging setup. So malamang ito ay pang ano ito, pang Mirage yung setup na yan. Di ba? Pare-pares lang kasi sa mga ganyan eh. Katulad sa Toyota, halos pare-pares ng mga ganito yun. Sa Mitsubishi, sa Isuzu, yan mga ganyan. Okay, so iimpisin ko na lang to at iaabay ko na itong wiring dito sa taas. Okay? Malapit na to. Papakita ko sa inyo yung finished product natin. Basta ganyan lang yan. Yan o. Kinat ko na para sigurado. Basta sinasabi ko sa inyo, yung iba kasi ay plug and play. So sa plug and play, walang problema, walang kaso dun, walang improvise dun. Ngayon, ito lang talaga, gawa ng si bossing customer ay na hahagas na kumbaga ay ginawa ko lang ng paraan. Sabi ko sa kanya, boss, ako nang bahala dyan. O yan, nagawa na natin ang paraan, all goods na. So ililinya ko na muna para matapos na ako dito at nang may upload na rin. Okay, all goods. Ayan na mga boss, ayos na, naimis ko na. Ayan, kung makita nyo, ganyan yung style ng pag-iimis ko ng wire. All goods na yan. So ang ikakabit ko na lang dyan, itong sa airbag at yung mismong sa busina. Ayan, tapos sa ilalim, all goods na rin yan, nalinis ko na rin yan. Yung pinaka-wiring niya. Tapos, naglawit lang ako ng kawad dito para makuha ko yung wire na nilinya ko. Ito na yon. Tapos ito, naitap ko na rin sa key 1 at key 2. Baligtaran lang, maalin lang yun. Okay, dahil na-set ko naman na yung setting nun. Gumagana pa rin siya. Okay? So, dito sa harness ng head unit, i-missing ko na lang yan. Okay? So, socket type pa rin siya in case na i-pull out itong wiring na to, dito sa socket na to, plug and play pa rin sa steering control. Okay? Yung tinalupang kong wire dito sa original socket, tinaypan ko na. Ibinalik ko lang sa dati. All goods na yon dahil nag-wiring na tayo ng panibago mula dito sa socket sa ilalim papunta dun sa head unit. Okay? So, syempre, magtatanong kayo bakit ko pa pinutol. Ay, kailangan kong putulin para solo nung wiring yung source papunta dito sa head unit. Okay? Depende naman yun sa inyo, option lang yun. Sa akin kasi pinutol ko na para wala nang lalahok pa na source or na frequency na papunta dun sa head unit. Kaya ako pinutol yun. Para safe na pati. Para wala nang isipin pa pagdating ng oras. All goods. Ayan. Diretsong wire na agad papunta dun sa head unit. Okay? So, ito na yung finish niyan. Ayan, kita niyo yung wiring. Tapos yung socket niya, all goods na. Ngayon, ipifix ko na yung busina. Titestingin ko na lahat. Or yung pindutan ng busina. Ipifix ko na lahat yan. At all-range lang naman ng tornilyo niyan dito eh. Yan o. Tsaka dito sa kabila. Yan yung tapat dito. At yung head unit, ipifix ko na rin yan. Actually, tapos naman na yan eh. Yung steering control switch lang ang inihabol namin ni bossing. Okay, yung 360 niyan, yung mga camera, head unit, all goods na lahat yun. At itong ginagawa nilang detailing, patatapos ko na ito at dahil tapos na ako, bakbak na sila dyan. Tatapusin na nila yan. Okay? So, ayun. Tatapusin ko na to at para matesting na natin, ipakita ko sa inyo yung finished product ng steering control switch para dito sa Mitsubishi Montero. Yung mga boss, ayos na. All goods na lahat. Ang ating ginawang power steering switch para dito sa Montero at yung stereo na Lenovo with 360 camera. Okay? So, nabuo ko na to lahat. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito na yung finish natin mga boss. Kung makita nyo. Yan na itsura niya. Naibalik ko na. Yung busina niya, all goods na rin yan. Walang nabago dyan. Okay? So, ito lang ang nabago dyan. Ito, walang function mga boss ha. Ito lang. Yung
volume control or yung para sa head unit. Okay? So, testingin natin. Yan. Check natin. Ayan, nabuhay na. Isarado ko lang itong pinto sa kabila. Yan. Yan na yung head unit. Lenovo mga boss. 9 inches with panel. You know. Lagay natin sa 360 camera. Yan. Yan yung camera niya mga boss. Ito yung left. Ito yung right. Okay. Ito yung center o yung magkabilang gilid. Okay? Tapos yan mga boss, gawin natin mode. Ayan na yung mode. So, nagpindot lang ako dito. Tapos volume. Ayan, gumagana na yan mga boss. Tapos volume negative. Di ba? Gumagana. Volume positive. Volume positive natin. Ayan na, di ba? Tanggalin natin yung ilaw. Yan. Okay? So, yun, gumagana na siya. Tapos, next natin. Ayan, nagne-next na yan. Okay? So, hindi ko lang lalagyan ng sounds at ako'y nakaka-copyright. Tapos, park light natin. Yun, oh. Umiilaw na yan, mga boss. Pag pinatay yung park light, okay. Pag binuhay, okay. Tapos pagka binulyum up, di ba? Gumagana na. Next. Previous mode natin. Wala tayong na-select na para sa mode. Music. Yun. Silent natin at tayo nakaka-copyright. Next. Di ba? Nagne-next na. Okay, so gumagana na yung ating ating power steering o power steering switch para sa Mitsubishi Montero. Yan yung finish mga boss. Glossy black finish. Yan. Okay? So ganun lang mga boss ang technique diyan. Kapag ka meron tayong nakabitan na ganito na basta ang titingnan nyo lagi diyan, halimbawa magkakabit kayo puntahan nyo na agad yung spiral cable niya or yung clock spring. Tignan nyo kung meron siyang abang na socket para do sa steering cable or do sa steering switch wire at titingnan nyo yung pinakalikod. Yan. Kailangan kompleto yun. Kapag kompleto yun, okay na yun, plug and play tayo. Mas mapapadali ang trabaho. Pero kapag walang tayo makikita na ganyan, na extra pin, ay lugi tayo dyan. Kailangan natin ng clock spring o spiral cable. Yung iba naman mga boss, kompleto nga tayo sa ganito, sa pin. Okay? Doon sa mga socket niya. Kulang naman tayo doon sa wire sa ilalim. Ang mangyayari naman doon, maglalagay na lang kayo ng another pin. Yung iba kasing nabibili na steering switch, meron siyang nilalagay sa loob or ini-attach dun sa socket na original para magkaroon ng connection dito. May mga ganung setup. Pero depende pa rin yun sa model or do sa steering switch na mabibili nyo. Okay? May mga ganung setup eh. Katulad nito, wala siyang abang na pin. Obligado, bibili tayo ng nung spiral cable. Ganon yung mga setup niyan. Iba-iba. Kaya ang una nyong titignan dyan, pag magkakabit kayo ng steering switch, spiral cable agad. Tingnan nyo kung may abang. Kasi baka yan ay nabaklas nyo na, tapos pagtingin nyo, ay wala pala. May mga ganon senaryo. Kaya, una nyong gagawin dyan para hindi kayo maabala or madublihan ng trabaho, babaklasin nyo agad itong panel, tsaka yung ibabaw, tapos checkin nyo yung mga wirings kung kumpleto. Tsaka yung wirings dito sa ilalim. Okay? So, ganun lang. Tapos habol ko pa pala, meron ako napansin dito. Dito sa switch niya, dito, meron siyang nakalagay na socket. Ayan o. Okay? So malamang pwede siyang kabitan ng with wire. Ayan o. Nakita nyo? Yung niya, yung
built-in na switch with ayan, with remote or with battery ganyan. Hindi ko sigurado, ayan, nalaglag na, tugas na yan. Hindi ko sigurado kung gagana yun sa wire type. Ayan o. Siguro kung makakabili kayo ng harness para dito mismo, malamang gagana yun, no? Ayan yung harness nyo. So yun lang. Hindi ko na muna ibabalik yung battery na yan. Okay? Ayos na ito. Ipapabuo ko na lang tong mga kinalas nila tropa. Okay, so ayun. Mitsubishi Montero. Install lang ng power steering switch o yung steering switch ng head unit. Okay? All goods. Sana'y nasundan nyo. Ang dami kong pinagagawa na sablay, okay. Pero katapusan pa rin naman ng trabaho ay all goods pa rin. Okay? So, ayun. Thank you.